Naramdaman mo na ba na ang isang maliit na bagay ay maaaring magbago ng lahat? Minsan, ang kailangan lang ay isang sulyap, isang hakbang na hindi karaniwan o isang hindi inaasahang pagtatagpo upang ganap na muling tukuyin ang takbo ng ating buhay. At iyon mismo ang nangyari sa isang maingat na milyonaryo na nang umalis sa isang pulong ay nakakita ng isang batang babae na natutulog sa niyebe. Sa nagyayelong gabing iyon, maaari na lang siyang lumakad, pero hindi niya ginawa. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa pera o tungkol sa kawanggawa. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng mga koneksyon ng tao, tungkol sa mga pagpipilian na tila simple ngunit nagdadala ng kapangyarihan upang baguhin ang mga tadhana. Ito ay tungkol sa mga pangalawang pagkakataon, tungkol sa hindi inaasahang kabaitan, tungkol sa isang CEO na natuklasan na ang mga numero ay hindi nagpapainit ng kaluluwa ngunit ang pakikiramay. Ito ay isang paglalakbay na nagsisimula sa katahimikan at nagtatapos sa layunin. At kung sa tingin mo ay nakakita ka na ng katulad nito dati, humanda ka. Ang ginawa ng lalaking ito sa susunod na araw ay magugulat sa iyo. Dahil ang ilang pagtatagpo ay hindi nagkataon at may mga kilos na kahit na ang mga maingat ay may kapangyarihang baguhin hindi lamang ang isang buhay, ngunit marami. Isa ito sa mga kwentong iyon na lubos na nakaaantig sa iyo at marahil pagkatapos na marinig ito, magpapasya kang huminto para sa iba rin, kahit saglit lang. Si Victor Zielinski ay hindi ang iyong karaniwang CEO. Bagaman isang milyonaryo at may-ari ng isang chain ng sustainable hotels sa buong Europe, tahimik siyang namuhay sa Warsaw. Nang gabing iyon, pagkatapos umalis sa isang nakaka-stress na pulong, nagpasya siyang maglakad papunta sa parking lot sa halip na gamitin ang kanyang driver. Isang random na pagpipilian, ngunit isa na magpapabago sa kanyang buhay. Doon, malapit sa isang halos desyerto na istasyon ng tram na ang kanyang mga mata ay nahulog sa isang maliit na figura na nakasiksik sa tabi ng isang inabandunang phone booth. Ang batang babae na sa kalaunan ay malalaman na ang kanyang pangalan ay Lena ay mukhang 5 taong gulang. Nakasuot siya ng pang-adultong sweatshirt na ginawang makeshift coat at ang kanyang mga paa ay nakasuot ng plastic na sandals kahit na natatakpan ng snow ang lupa. Hindi siya umiiyak, nakatitig lang sa lupa, nakayakap sa isang palaman na kuneho. May isang bagay na lubhang masakit sa katahimikang iyon, isang pagkabata na nakalimutan sa gitna ng nagyayelong semento ng lungsod. At si Victor, na nakasanayan ng pumirma ng $1 na mga kontrata, ay nakadama ng kaunti bago ang eksenang iyon. Sa halip na magpatuloy, yumuko si Victor at maingat na nagtanong, "May hinihintay ka ba?" Pasimpleng umiling ang dalaga. Ang sagot ay hindi mahalaga tulad ng kilos. Sa sandaling iyon, nakalimutan ng mahabaging milyonaryo ang tungkol sa mga ulat at pagpupulong. Nandoon siya bilang isang tao na antig ng koneksyon na hindi niya akalain na mararamdaman niya. Ang pagbabagong iyon na pagtatagpo ay magtatanim ng binhi ng isang bagay na mas malaki, isang pangyayaring nagbabago sa buhay para sa kanya at kay Lena. Habang hinubad ni Victor ang kanyang coat para balutin si Lena, tinanong niya kung alam niya kung nasaan ang kanyang ina. Nanliit ang mata niya sa lamig, mahinang sagot niya, "Pumunta si Mama para kumuha ng sopas pero matagal na." Sa kabila ng nakakabagabag niyang sagot, may kung anong matamis sa boses niya na parang naniniwala pa rin siyang magiging okay ang lahat. At ang inosenteng pananampalatayang ito ang nagpagulo kay Victor. Sumunod na dumating ang mga salitang nagdisarma sa kanya nang bumulong si Lena, "I think you're a gift from heaven." Palaging sinasabi ni nanay na dumarating ang mga himala kapag kailangan natin ang mga ito. Udyang mga salitang iyon, simple at dalisay, ay tumama sa puso ni Victor na parang pana. Siya, naggumugol ng kanyang buhay sa kawalan ng tiwala sa mga intensyon ng iba, ay natagpuan ang kanyang sarili na nahaharap sa isang bata
na itinuturing siyang isang pagpapala. Malaki ang kaibahan, ang pag-aalinlangan ng isang matigas na negosyante na nahaharap sa hindi natitinag na pananampalataya ng isang inabandonang babae. Doon, nagsimulang makaranas ng bago si Victor. Hindi lang sayang, ito ay isang bihirang uri ng koneksyon na para bang may kahulugan ang hindi inaasahang kilos na iyon ng paghinto sa lamig. Sa kauna-unahang pagkakataon, sinimulan niyang tanungin ang kanyang sarili. Gaano karami sa kanyang buhay ang ginabayan ng mga layunin at gaano ang layunin? Ang babaeng iyon, napakarupok ngunit determinado, ay nagtuturo sa kanya ng isang bagay na hindi pa naipakita ng mga libro sa negosyo, na ang pag-asa at tunay na pag-ibig ay maaari pa ring lumitaw kahit sa pinakamadilim na taglamig. Nagpasya si Victor na umupo kasama si Lena sa malamig na hagdan ng istasyon na ibinalot sa kanya ang kanyang Amerikana. Sa bawat minutong lumilipas, ang panlabas na lamig ay tila hindi nakakaabala kaysa sa panloob na pagkabalisa na lumalaki sa loob niya. Parang napuno ng katahimikan ng dalaga ang isang bagay na hindi niya namalayan na walang laman. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mga taon, gusto lang niyang makasama, walang cellphone, walang spreadsheet, walang nagmamadali. Habang pinagmamasdan niya ang mga snowflake na naipon sa hood ni Lena, may napagtanto si Victor na kakaiba. Nakikinig siya. Ang tunog ng malayong lungsod, ang paghinga ng batang babae, ang langut-ngut ng niyebe sa ilalim ng kanyang sariling sapatos. Parang pilit na pinabagal ang isip niya na minsang nakikipagkarera. Ang koneksyon ng tao doon ay hindi batay sa mga salita, ngunit sa isang bagay na mas likas. Ayaw niyang umalis. At sa sandaling iyon, simple ngunit nakakaantig, higit pa sa isang mahinang bata ang nakita ni Victor. Nakakita siya ng pagkakataon. Isang pagkakataong magbago, gumawa ng kakaiba sa yaman na kanyang naipon. Ang tila pagkakataong engkwentro na iyon ay hinahamon ang bawat paniniwalang nilinang niya tungkol sa tagumpay. Sa unang pagkakataon naisip niya, paano kung ang tunay na pamumuhunan ay hindi pinansyal ngunit emosyonal? Nagsimulang matunaw ang yelo sa paligid ng kanyang puso at natakot siya, ngunit pinalaya rin siya nito. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, nagtanong si Victor kung may matatawagan ba siya. Simpleng sagot ni Lena, babalik ang nanay ko, pero ang tagal niya ngayon. Nang walang tanda ng kanyang ina, si Victor ay gumawa ng isang mabilis ngunit maingat na desisyon. Maingat siyang tumawag sa isang pinagkakatiwalaang kakilala at humingi ng tulong sa paghahanap ng ligtas na lugar. Maingat at mainit, hindi niya gustong magmukhang bayani, isang taong kaya at gustong tumulong. Ipinaliwanag niya sa receptionist sa maliit at charitable motel sa kabilang bahagi ng bayan na darating siya kasama ang isang bata at isang babae na maaaring maghinala, at mariing tinanong, "Huwag mong banggitin ang pangalan ko." Pagkatapos ay mas mahigpit niyang tinakpan si Lena ng kumot mula sa sasakyan at inilagay sa backseat na may buong pag-aalaga na hindi niya alam na taglay niya. Walang pag-aalinlangan na nagtiwala sa kanya ang dalaga. Para bang sa mga mata ni Victor ay may nakita siyang hindi nakikita sa sarili ni Victor. Nang sa wakas ay matagpuan nila si Kasia, ang ina, sa malapit na eskinita, pagod at nanginginig. Hindi nagtanong si Victor. Sinabi lang niya, "Kung gusto mo, mayroon akong isang mainit na lugar para sa gabi." Likas na nag-alinlangan si Kasia. Ngunit nang makita ang paraan ng paghawak nito sa kanyang anak, ang paraan ng payapang pag-upo nito sa kandungan nito, napalitan ang takot nito ng tahimik na kaginhawahan. Sa maikling pagtatagpo na iyon, isang kakaibang bagay ang isinilang, hindi isang utang, kundi isang bagong pagkakataon na inaalok ng walang hinihingi, ng walang paghatol. Ang paglalakad patungo sa motel ay nabalot ng halos sagradong katahimikan. Si Victor,
nakaraniwan ng napakadaldal sa mga pulong, ngayon ay pasimpleng nanonood. Inakbayan ni Kasia si Lena na may halong kaginhawahan at pag-iingat, habang si Victor ay naglalakad sa tabi na nag-aalok ng kanyang presensya bilang silungan. Ang lamig ay tila hindi gaanong malupit sa paglalakbay na ito, na para bang may kapangyarihan ng empatiya na magpainit ng hangin sa pagitan nila. Si Lena, nakalahating tulog sa balikat ng kanyang ina, ay bumulong na may maliit na ngiti. "I like him, mommy. He makes the air feel warm." Binawi nito si Kasia. Sa inosenteng pangungusap na yon, mayroong isang bagay na bihirang isang kusang pagtitiwala, na parang ang lalaking ito hanggang noon ay isang estranghero, ay bahagi ng kanyang kwento. Tahimik na sumulyap si Kasia kay Victor na tumangulang na parang nagsasabing, "Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin." Ang pagdating, iginiit ni Victor na i-book ang tirahan ng wala ang kanyang pangalan. Hindi niya gusto ang spotlight o anumang mga record para lamang matiyak ang isang gabing ligtas. Para sa kanya, ang kilos ay hindi charity. Ito ay reparation. May isang bagay sa loob niya na nagsabi sa kanya na ang pagtulong sa tatlong pusong iyon, Lena, Kasia at ang sarili niya, ay mas mahalaga kaysa sa anumang sukatan ng korporasyon. Sa pagiging simple ng gabing iyon, nagsimulang mabuo ang isang di nakikitang buklod na pinagsama ng empatiya at katahimikan. Kinaumagahan, bumalik si Victor sa kaniyang pang-araw-araw na gawain o sinubukang gawin ito. Ang imahe ni Lena na natutulog, ang maingat, pagod na tingin ni Kasia, at ang kakaibang mainit na kapaligiran ng gabing iyon ay sumunod sa kanya na parang anino. Bago tumungo sa opisina, nag-iwan siya ng sobre sa reception ng motel na may kasamang simpleng note. "Kung kailangan mo ng isa pang gabi, bayad na." Walang numero ng telepono, lagda o logo. Ang intensyon lang na patuloy na tumulong nang hindi nakikialam. Nang maglaon, nakatanggap siya ng hindi kilalang email. "Salamat sa pagkita sa amin. Hinihintay ka ni Lena na magkuwento pa." Paulit-ulit na binasa ni Victor ang mga salitang iyon. Walang kabalintunaan, walang pressure, walang hinihingi, tanging sinseridad. Ang mga ilang linyang iyon ay yumanig sa kanya ng higit kaysa sa anumang talumpati ng shareholder. Sa kauna-unahang pagkakataon, napagtanto niyang wala siyang ginawang anumang bagay na dala ng purong emosyon. Noon pa man ay may mga layunin, pagbabalik, mga target. Ngunit dito, mayroon lamang isang katotohanan na tumatak sa isang chord. Habang humihigop siya ng malamig na kape, nakatitig sa bintana ng kanyang penthouse, naramdaman niyang may kailangan siyang baguhin. Ang koneksyon ng tao na nagsimulang mabuo sa maliit na pamilyang iyon ay hindi pinlano. Ngunit ito ay totoo. At iyon, para sa isang tulad ni Victor, ay nagkakahalaga ng higit sa anumang pinirmahang kontrata. Nagpasya siya noon pa man na ayaw niyang tumulong lang sa malayo. Gusto niyang makarinig pa ng mga kwento. Nais niyang dumalo. At baka lang may sasabihin din siya. Bumalik sa kanyang corporate routine na tagpuan ni Victor ang kanyang sarili na ginulo. Ang mga spreadsheet ay tila walang kaugnayan sa mga mata ng tahimik na lakas ni Lena at Kasia. Dahil sa pagkabalisa na hindi niya matukoy, hiniling niya sa isang pinagkakatiwalaang empleyado na maghanap ng pampublikong impormasyon tungkol sa kanya. Hindi dahil sa kawalan ng tiwala, kundi dahil sa empatiya. Nais niyang maunawaan kung ano ang humantong sa kanya sa puntong ito, na may isang anak na babae sa kanyang mga bisig at ang kanyang dignidad ay buo. Ang data ay kasama ng mga lumang larawan ng mga social na kaganapan sa komunidad. Nagboluntaryo si Kasia sa isang library ng kapitbahayan, nagturo sa mga estudyante at nag-coordinate ng isang proyekto sa literacy para sa mga babaeng walang tirahan, walang iskandalo, walang adiksyon. Mga malalim na katahimikan lamang, mga tala ng unti-unting pagkawala sa pampublikong buhay, pagkatapos ng hindi inaasahang pagbubuntis at ang pag-abandona ng ama ni Lena.
Siya ay dalisay sa buong buhay niya, naisip ni Victor. Ngunit itinulak siya ng mundo sa mga gilid. Habang binabasa niya ang bawat detalye, magkahalong hiya at respeto ang naramdaman ni Victor. Nakakahiya dahil sa madalas na hindi pinapansin ang mga kwentong tulad niya. At ang paggalang sa kanya ay hindi humihingi ng palakpakan. Si Kasia ang uri ng tao na hindi magtataas ng kamay para humingi ng tulong, ngunit hindi rin niya iyuko ang kanyang ulo sa harap ng sakit. Ito ay nagturo sa kanya ng higit sa anumang MBA ay maaaring. Sa unang pagkakataon, naunawaan ni Victor, ito ay hindi lamang isang nahihirapang ina, ngunit isang taong may nakaraan ng pakikibaka at isang kasalukuyan na puno ng dignidad. Dahil sa lahat ng natuklasan niya, nagpasya si Victor na gumawa ng higit pa sa pagbibigay ng pera. Personal niyang nilapitan si Kasia, this time with less formality and more humility. Nag-alok siya na tulungan siyang ipagpatuloy ang kanyang proyekto sa pagbasa at pagsulat, at magkasama silang nagsimulang mamigay ng mga pagkain sa mga mahihirap na pamilya sa mga nakalimutang kapitbahayan ng Warsaw. Ito ang simula ng isang bagay na mas malaki, isang proyektong panlipunan na may kaluluwa na binuo sa empatiya at pagkilos. Ang kanilang partnership ay hindi limitado sa mga panlabas na pagkilos. Nakinig si Victor, tunay, nang magsalita si Kasia tungkol sa hindi pagkakapantay-pantay, pag-abandona at lakas ng hindi nakikitang mga ina ng lungsod. Siya, sa turn, ay malumanay na hinamon siya na itinuro kung kailan siya nadulas sa lumang ugali ng paglutas ng lahat gamit ang pera. Ang kanilang magkakasamang buhay ay humubog sa kanila sa isa't isa. Tinuruan siya ni Kasia na tumingin sa hindi nakikita, Victor, upang mangarap ng mga tunay na istruktura ng suporta. Magkaiba sila, ngunit ang kanilang mga intensyon ay nagpupuno sa isa't isa. Sa mga lansangan, habang naghahatid sila ng mga guwantes, kumot at mainit na pagkain, nagsimulang makaramdam ng buhay si Victor sa isang bagong paraan. Hindi na siya CEO sa isang misyon para magkaroon ng epekto, isa siyang lalaking natututong maglingkod ng buong puso. At ang bawat ngiti na kanilang natatanggap ay mas mahalaga kaysa sa anumang layunin na nakamit. Sa pagtatapos ng nagyayelong hapon, tumingin sa kanya si Kasia at sinabing, "Kailangan mo ng guwantes," at kaunting pagpapakumbaba. Napangiti siya at pumayag. Sa pagtatapos ng isa pang araw ng paghahatid ng mga grocery, umalis si Kasia ng ilang minuto, umupo sa isang baitang at pinagmasdan ang mga taong nakatanggap ng tulong. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit hindi ito kalungkutan. Ito ay isang tahimik na pagkilala. Alam niya kung ano ang pakiramdam na naroon, hindi nakikita ng mga mata ng mundo. At dahil doon, naramdaman niyang nakikita niya sa iba ang hindi kayang makita ng iba, sangkatauhan, maging sa kahirapan. Tahimik na lumapit si Victor, may dalang 2 tasa ng tsaa. Umupo siya sa tabi niya at walang sinabi saglit. Then he murmured, "Gusto kong malaman nila na nakikita ko sila, na tao pa rin sila." Malumanay na lumabas ang pangungusap, halos parang pag-amin. Napangiti si Kasia sa gilid at sumagot, "Nagsisimula ka ng maunawaan." Nagulat siya nang makitang nakikipag-usap siya sa kanya bilang isang miyembro ng pamilya, nang walang hadlang, walang maskara. Para siyang muling nakikipag-ugnayan sa isang bagay na matagal na niyang nawala. Pagtingin kay Kasia, nakita ni Victor ang mga katangiang hindi niya alam na hinahanap niya. May banayad na lakas sa kanya, isang presensya na nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling ina, isang malakas, mapagbigay na babae na namatay ng maaga. Para bang kasama si Kasia, muli niyang natuklasan ng isang piraso ng kanyang sarili. Hindi ang negosyante o ang pilantropo, kundi ang batang dating naniniwala na ang mundo ay maaaring maging mabuti. At siguro maaari pa rin. Ang mga araw ay naging linggo at ang proyekto ay lumago.
Nagsimulang bumili si Victor ng mga inabandonang ari-arian upang lumikha ng mga maiinit na silungan, mga sentro ng suporta at mga aklatan ng komunidad. Lahat sa pangalan ng pundasyon ay tumulong si Kasiyan na mamuno, ngunit hindi binanggit ang pinagmulan nito. Iginiit niya, iwanan ng pangalan ng pundasyon sa lahat ng bagay, hindi kailangang lumitaw ang akin. Para sa kanya, ito ay higit pa sa anonymity. Ito ay paggalang. Hindi pa rin alam ni Kasia kung sino ang tunay na nagpopondo. Ngunit nagsimulang mabuksan ng lihim nang marinig ni Kasia ang isang pag-uusap ng mga excited na voluntaryo. Alam mo ba na si Zielinski ang nasa likod ng lahat ng ito? Si Victor Zielinski talaga, ang galing sa mga hotel. Natigilan siya. Ang pangalang narinig niya ay umalingaw-ngaw sa mga alaala na sinubukan niyang kalimutan. Mga kumpanyang sumisira sa mga lumang kapitbahayan, mga magagarang gusali kung saan dating buhay sa komunidad. Hindi siya makapaniwala na ang simple at mabait na lalaki na nakilala niya ay ang mismong simbolo ng kapangyarihang pinuna niya. Sa susunod nilang pagkikita, hindi siya ngumiti. Ang kanyang mga salita ay malupit. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Sinubukan ni Victor na magpaliwanag na nagsasabi na hindi ito tungkol sa pagtatago, ngunit tungkol sa paggawa ng mabuti ng hindi mukhang kawanggawa. Ngunit ang pinsala ay nagawa. Ang kalituhan ni Kasia ay hindi lamang tungkol sa pera o katayuan. Ito ay tungkol sa pagtitiwala. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya, na para bang bahagi siya ng isang proyekto kaysa sa isang relasyon. Ang tensyon ay lumaki at sa unang pagkakataon sa mga linggo, ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakakaaliw. Ito ay nabasag. Hindi na napigilan ni Kasia ang pagpatak ng kanyang mga luha habang nakaharap si Victor. Matigas ang boses niya pero nanginginig ang mga mata niya. I felt like I was part of a project. As if my pain served as a showcase for your kindness. Ito ay higit pa sa nasaktan. Ito ay ang sugat ng isang taong lumaban upang seryosohin sa buong buhay niya. At ngayon muli, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang marangal na layunin sa mga kamay ng isang makapangyarihan. Sinubukan ni Victor na humarang, ngunit itinaas niya ang kanyang kamay. Makinig ka sa akin ngayon lang. Hindi sinubukan ni Victor na bigyang katwiran ang kanyang sarili. Hindi sa pagkakataong ito. He simply said, with raw sincerity, you were never a project. Never. At pagkatapos ay sinabi niya kung ano ang pinipigilan niya sa loob ng maraming linggo. Na ang kanilang koneksyon ay totoo. Na hindi niya inaasahan na mahuhulog ang loob kay Lena sa lakas ni Kasia sa pakiramdam ng pagiging kabilang. You're not part of a philanthropic plan. Ikaw ang turning point ng buhay ko. Ngunit sa kabila ng labis na emosyon, kailangan ni Kasia ng distansya at umalis na siya. Habang pinapanood siyang umalis, naramdaman ni Victor na nawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang katahimikang iyon na minsang nagpagaling sa kanya ay nilamon na siya ngayon. Napagtanto niya na nang hindi namamalayan, inilagay niya sa kanya ang huling pag-asa niya sa sangkatauhan at sa kanyang sarili. Nakatayo siya sa gitna ng silid, mag-isa, parang isang malawak na kastilyo na walang tao sa mga pasilyo. Ito ay ang sakit ng tunay na pag-ibig na dumating huli. At nang hindi inaasahang kabaitan na hindi kailaman naiintindihan sa oras. Sa pag-alis ni Kasia, nabalot ng malalim na katahimikan si Victor. Wala nang saysay. Nagpatuloy ang mga pagpupulong, dumating ang mga ulat, ngunit tila ingay ang lahat. Ang tunog ng lungsod na dating pamilyar, ngayon ay nag-highlight lamang sa kawalan na iniwan ng babaeng iyon at ng kanyang anak na babae. Ang kanilang presensya ay nagbigay kulay sa dati ay corporate grayness. At ngayon, tila nawala ang lahat. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang bumisita si Victor sa mga social center na tinulungan niyang lumikha ng mag-isa. Naglakad siya sa gitna ng mga tao, ngunit hindi na siya nakikipag-ugnayan tulad ng dati.
Na-miss niya ang panay na titig ni Kasia, ang mahinang pagtawa ni Lina, ang sense of belonging. Natuklasan niya doon na ang pinakamasakit ay hindi ang kawalan nila, kundi ang kawalan ng kanyang sarili. Ang bersyon na natuklasan niya sa tabi nila. Yung natutong magmalasakit ng walang hinihintay na kapalit. Sa isa sa mga pagbisitang ito ay sinabi ng isang babae sa kanya, "Mukhang naliligaw ka, anak, ngunit alam pa rin ng iyong puso ang daan." At ang mga salitang iyon, kasing simple ng totoo, ay nakaantig sa kanya. Naunawaan ni Victor na ang kanyang paghahanap ay hindi na para sa pagpapatunay o pagpapatawad. Ito ay para sa muling pagkakaugnay sa kung ano ang nagising sa kanya at sa mga taong nagbigay kahulugan sa kanyang pinakamalamig na taglamig. Oras na para hanapin muli ang sarili at magsimulang muli. Lumipas ang 1 taon. Ang taglamig ay nagbigay daan sa tagsibol at kasama nito ang mga tahimik na pagbabago ay namumulaklak sa iba't ibang sulok ng Warsaw. Sa isang revitalized lumang bodega sa labas ng lungsod, isang bagong komunidad pumipintig, kababaihan pagluluto, mga bata na tumatakbo, mga kabataan na nag-aaral. Sa gitna ng lahat ay si Kasia, ngayon ay direktor at chef ng proyekto ng komunidad na tinulungan niyang natagpuan kasama si Victor, pero hindi pa siya bumabalik hanggang sa araw na iyon. Dumating si Victor nang hindi nagpapaalam. Nakasuot siya ng simpleng damit, walang kurbata, walang bodyguard. Isang bouquet lang ng bulaklak at librong pambata sa kanyang mga kamay. Natagpuan niya si Lena na nag-aayos ng mga kulay na lapis at nang makita siya, sumigaw ito. "Mommy, he's back!" Lumitaw si Kasia, seryoso ngunit walang sama ng loob. May kapayapaan sa kanyang mga mata at marahil ay bakas ng pananabik. Walang salitang binibigkas sa unang ilang segundo. Isang mahabang tingin lang, puno ng kasaysayan at mga pangakong hindi pa nagagawa. Umupo sila sa garden bench. Ipinaliwanag ni Victor na ginugol niya ang 1 taon sa pagbisita sa mga shelter, natututo mula sa mga may kaunti at muling natuklasan ang kanyang sariling sangkatauhan. "If you let me stay, now I want to build with you." Walang titulo, walang pangalan na nakatatak, presensya lang. Napangiti si Kasia. At sa sandaling iyon, sa gitna ng mga bulaklak at krayola, isang bagong pamilya ang isinilang, hindi sa pamamagitan ng pagkakadugo, kundi sa pamamagitan ng mga pagpipili ang ginawa gamit ang puso. Ito ay isang bagong simula na may layunin, nakauwi na rin sa wakas. Ang pag-asa kung minsan ay nagtatago sa pagitan ng mga linya ng sakit. Walang nagtuturo sa iyo na maghintay ng buong tapang. Ito ay isang bagay na matututuhan mo kapag itinulak ka ng buhay laban sa lamig. Sa titig ni Lena, sa tahimik na katatagan ni Kasia, at sa hindi inaasahang desisyon ni Victor na muling nabuhay ang pag-asa. At hindi ito dumating nang may katuwaan, ngunit may maliliit na kilos. Isang Amerikana na inialay, isang tasa ng tsaa na pinagsaluhan, isang nakaunat na kamay. Hindi naging madali. May mga kulay abo na araw, mga sinakal na salita at tahimik na mga bagong simula. Ngunit ang tunay na pag-asa ay pinalakas ng tiyak na ito sa pamamagitan ng kung ano ang tila wala kung saan, ngunit iginigiit na lumago. Ito ang nagpapabago sa malamig na gabi sa kanlungan, isang estranghero sa pamilya, sa sakit sa isang panimulang punto. Ang apoy na ito ang nagpapanatili kay Kasia, kahit na walang garantiya. At iyon, nang maglaon, muling nagpasigla ng isang bagay na nakalimutan kay Victor, ang pagnanais na tunay na mapabilang. Nang tila nawala ang lahat, naging pundasyon ng pag-asa. Hindi lang para sa kanila, kundi para sa lahat ng nakapaligid sa kanila. Ang bagong komunidad ay naging buhay na patunay na ang taglamig ay hindi magtatagal magpakailanman at ang hindi inaasahang kabaitan ay maaaring mamulaklak mula sa pinakamahirap na konkreto. At marahil iyon ang pinakamalaking lakas ng pag-asa. Hindi lamang nito binabago ang mga kwento. Binabago nito ang mga nagsasabi sa kanila,
ang mga nakikinig at ang mga nagpasyang patuloy na maniwala. Hindi lahat ng bagong simula ay nagsisimula sa isang plano. Minsan ito ay ipinanganak mula sa isang pagkatisod, isang pagkakamali o kahit isang simpleng kilos tulad ng paghinto sa tabi ng isang bata sa niyebe. Hindi akalain ni Victor na ang gabing iyon ay muling magpapakahulugan sa kanyang buhay, ngunit doon nabasag ang lumang script. Natuklasan niya na ang pag-uulit ay hindi kahinaan, ang lakas ng loob. At higit pa riyan, ito ay ang kalayaang gumawa ng mga bagay sa ibang paraan, kahit na pagkatapos ng napakatagal na pagkakapit sa parehong tungkulin. Nakaranas din ng bagong simula si Cassia. Hindi naging madaling magtiwala muli o magbigay ng puwang para sa isang taong nagmula sa isang mundong napakalayo sa kanya. Ngunit natutunan niya na ang pag-uulit ay hindi nangangailangan ng paglimot sa nakaraan. Nangangailangan itong bigyan ito ng bagong kahulugan. Ang sakit niya ay naging tulay. Ang kanyang kwento, ang pundasyon para sa marami pang iba, at ang kanyang tahimik na lakas ay nagpakita na ang tunay na pag-ibig ay binuo din ng mga galos. Ang kanilang pangalawang pagkakataon ay hindi isang fairy tale. Isa itong paglalakbay na puno ng mga pagdududa, mahihirap na desisyon at pagkakasundo na binuo sa paglipas ng panahon. Ngunit ito ay totoo at sa makatuwid, transformative. Dahil kapag nagpasya ang dalawang tao na magsimulang muli, kahit nasaktan, kahit natatakot, may makapangyarihang nangyayari. Pinatunayan nila na ang pag-ibig ay matututuhan, na ang gumagalaw na pagkilos ng pagtalikod ay kasing halaga ng pasulong. At ang pagsisimula muli, kapag ginawa ng may layunin, ay nagbabago ng lahat. Unti-unti, natigil ang proyekto ni Cassia na maging kanlungan lamang. Ito ay naging isang kolektibong tahanan para sa mga walang tirahan na ina, nakalimutang mga bata, at nakabukod na matatandang tao. Ang mga dating hindi nakikitang tao ay nagsimulang makita ang isa't isa sa mata. Si Victor, ngayon ay isang regular na voluntaryo, ay hindi na ang milyonaryo ng pagkakaisa. Isa lamang siya sa marami na nagpasiyang maniwala na ang kabutihan ay umiiral pa rin, kahit na ang lahat ay tila gumuho. Nagkaroon ng pagiging simple sa pang-araw-araw na buhay. Mga kalderong bumubulusok, tawanan sa looban, pagpapalitan ng mga donasyong damit, ngunit nagkaroon din ng pagbabago. Umunlad ang komunidad dahil nakilahok ang lahat, bawat isa sa kanilang makakaya, oras, pakikinig, kabaitan. Hindi ito charity, ito ay koneksyon ng tao sa pinakadalisay nitong anyo. Iyon ay ang pag-unawa na ang mga relasyon ng tao ay higit na nakapagpapagaling kaysa sa gamot at na ang empatiya at pakikiramay ay ang pundasyon ng anumang tunay na muling pagtatayo. Ang nayon ng pagkakaisa ay kumalat na parang isang buhay na ideya. Nagbigay inspirasyon ito sa iba pang mga kapitbahayan, nakakuha ng mga voluntaryo at nakatanggap ng hindi kilalang suporta. At ang pinakamagandang bagay ay walang sino man ang nagnanais ng pagkilala. Ang nagbuklod sa lahat ay ang karaniwang layunin ng paniniwala, kahit na sa mahihirap na panahon. Ito ay nagkakahalaga ng pag-alala na, sa kabila ng mga sugat, sulit pa rin ang pagsama sa mga pusong naniniwala sa pagpapagaling, pakikinig at pagbabagong pag-ibig. Doon ang kabutihan ay tumigil sa pagiging usapan at naging pang-araw-araw na pagsasanay. Ang mga kwento ay hindi lamang mga salita na pinagsasama-sama. Ito ay hindi nakikitang tulay sa pagitan ng mga puso. Sa kwento ni Lena, nagbago si Victor. Sa kwento ni Cassia, marami pang iba ang nakahanap ng lakas. At ito ay sa pamamagitan ng paglalahad ng kwentong ito na mas maraming buhay ang maaaring maantig. Dahil ang isang magandang kwento ay hindi lamang nagbabago sa mga nakakaranas nito. Ito rin ay nagbabago sa mga nakikinig dito ng may bukas na puso.
Kadalasan, ito ay sa pamamagitan ng pakikinig sa sakit ng ibang tao na nakikilala natin ang sarili natin. Ang isang simpleng kwento ay maaaring magpaiyak sa atin o mapangiti sa isang bagay na nakalimutan na natin. Nalaman ito ni Kasia sa pagbabasa ng mga liham mula sa mga babaeng dumaan sa mga silungan. Nakita ito ni Victor sa mga mata ng isang bata na nakatanggap ng kanyang unang libro. Ang mga kwento ay kumonekta, nagpapagaling at higit sa lahat, nagbibigay inspirasyon. Ipinapaalala nila sa amin na sa kabila ng lahat, ito ay nagkakahalaga ng pagpapatuloy. At marahil sa huli iyon ang nagpapakilos sa atin, ang pagkakataong mamuhay ng isang kwento na nagkakahalaga ng pagsasabi. Isa na kinasasangkutan ng tunay na pag-ibig, emosyonal na pagtagumpayan, may layuning mga bagong simula at pagbabagong mga pagtatagpo. Isa na nagsasalita ng pagkabata at kawalang kasalanan, ngunit din ng katapangan at kapanahunan. Dahil kapag nagkukwento tayo ng mga nakakaantig na kwento, hindi lang tayo nagkakalat ng salita, nagkakalat tayo ng pag-asa. At sana, binago nito ang lahat. Ikaw naman, natigilan ka na ba para isipin kung gaano karaming kwento ang nangyayari sa iyong paligid ngayon? Sa bus stop, sa bangketa, sa katahimikan ng mga hindi marunong humingi ng tulong? Minsan, ang isang maliit na kilos ay maaaring maging punto ng pagbabago sa buhay ng isang tao. At sa ibang pagkakataon, maaaring ang mismong kilos na iyon ang unang magpapabago sa atin. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na walang sinuman ang hindi napigilan sa sakit, ngunit walang sinuman ang napipigilan na tumulong. Hindi mo kailangang maging milyonaryo para magkaroon ng epekto. Kailangan mo lang naroroon, makita ng iyong puso at abutin kapag wala ng iba. At marahil ang pinakamagandang bagay ay ito, ang pagkakataong magsimulang muli ay hindi kasama ng isang manual, ngunit nagsisimula sa empatiya. Kung naantig ka sa kwentong ito, sa anumang paraan, ibahagi ito sa mga komento. Anong hindi inaasahang kilos ang nagpabago sa iyong buhay? Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell dahil bawat linggo makakahanap ka ng mga kwento dito na nagbibigay inspirasyon, nagpapakilos at nagpapaalala sa amin kung ano ang tunay na mahalaga. Sama-sama nating ipalaganap ang alon ng habag na ito.